Yun nga mga kois, mga gayas, no? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. For today's video mga kois, ay nangangako na po si Yormisco Moreno at saka si Ma'am T. Atienza para sa mga batang Maynila. Hindi sa about sa pag-ibig yan, ha? Pagmamahal nila sa mga batang Manilenyo. Yan po yung pangako nila. So, papanoorin po muna natin tong video na to mga kois, mga gayas, bago po tayo magbigay ng reaksyon at kung bakit kailangan talagang manalo si Ma'am Chi bilang isang vice mayor sa Maynila. Ipapaliwanag natin yan mga kois, mga gayas, dahil pag hindi siya nananalo, mukhang marami po talagang haharang sa mga gustong gagawin na programa ni Yormisco Moreno. So, panoorin po muna natin itong video ito. So, without further ado, let's begin. Kakanta po ang ating buting Chi Atienza. Ang bagong liwanag ng Maynila sa kanyang talino at ganda, sigurado mapapangichika Vice Mayor Chi Atienza. Marami kayong naalala doon sa kantang yun, alam ko. Dahil pagpasok ko po dito, ang daming kababaihan. Ako po si Chi Atienza, ang bunsong anak ng dating buting Mayor Lito Atienza. Ako rin po ngayon ang direktora ng kababaihan ng Maynila. Tinanggap ko po ang pagiging direktora nito, hindi ko pa po inisip na papasok ako sa mundo ng politika. Pero dahil halos kasi edad ko to, naaalala niyo po yun, na may buntot ang aking ina. Nung nag-uumpisa ang kababaihan ng Maynila na maliit at matabang bata, ako po yun. Pero ako hinubo po niya para ipagpatuloy ang kanyang laban. Anyway, kagaya po ng aking kapatid na si... Hindi po yun ang sasabihin ko, pero mahal na mahal ko po yung ate ko nun. Maganda po yun sa akin. Ang sasabihin ko po ay si Kuya Kim. Sino po ang mas guwapo? Si Kuya Kim o si Ali? Kuya Kim. Ali. Sasabihin sinabi ko. Si Kuya Kim po, Nay? Ano si Ali? Wala naman nagre-record dito eh. Siya lang. Pero kagaya po na aking kapatid na si Kuya Kim, ako rin po ay nasa television bilang isang broadcast journalist. Pero sa totoo lang po, ang totoong pangarap ko sa buhay ay maging isang misyonaryo. Ngunit hindi po yun na sa katuparan. Kaya ang sinabi ko sa Panginoon, kung sadya akong daling karera, bibit-bitin ko na lang ang puso ng misyonaryo doon. Kaya 6.5 years ago, ako po ay naging isang broadcast journalist. Pumupunta po ako sa liblib na lugar dito sa ating bansa para kunin ang kwento ng ating mga kapatid na napag-iwanan sa laylayan ng lipunan. Nakita ko na hindi pala kailangan lumayo. Dahil mismo sa inyong distrito, marami po tayong mga kababayan na umiiyak mag-isa at umikilig na sila ay mapansin ng gobyerno. Minsan, kabarangay, minsan nga kayo mismo yun. Pero kung may isa akong bagay na natutunan sa aking trabaho, nakita ko, kahit ano pala ang iniiyak ng ating puso, kahit na simple lang ang ating hiling, kung ang gobyerno hindi po rin marunong makinig sa tao, ika nga ni Yorme, hanggang pa rin pala tayong lahat. Kaya nung tinanong ako ni Yorme kung maaari niya ako maging katambal, sa totoo lang po, iniisip ko kung pareho kami ng puso. Inaral ko yung mga ginawa niya nung siya ay alkalde ng Maynila sa mga naging advocacy ako nung ako ay naging broadcast journalist. Pero bago yun, alam ko na ang tawag niyo po sa aking ama ay ano po yun? Bulaklak. Akala ko nung iba hindi ko alam. Minsan naglalakad-lakad ako sa barangay at magpupulong. At makinig at solusyonan ng mabilis ang mga bagay na kailangan ayusin sa inyong mga barangay. Marami pong kailangan amyendahan sa susunod na administrasyon. Kaya nagbago ang pamamalakad dahil binago po ito ng City Council. So yan po ang unang gagawin namin balang araw. Ibalik ang mga dating nagustuhan ninyo. At yan po, maaasahan niyo po mula kay Chi Atienza.
Alam ko po, marami na kayong iba't ibang administrasyon na napagdaanan. At alam ko rin na nakita nyo na si Yorme ang isa sa pinakamagaling na alkalde ng Maynila. Amen. At makakaasa kayo na kung balang araw kailangan niyo pong lisanin ang mundong ito, iiwan niyo po ito ng nasa mabuting mga kamay. Kung kami ni Yorme ang tatayo sa inyong harapan. Hindi po ako maalis sa kahit anong distrito nang hindi po nag-iiwan ng alaala. Ayan. Ayoko po kasi, Rada, mapapauwi ko lang sa inyo, ay ang aking mukha. Ang mukha, pumapangit. Ang mukha, tumatanda. Ang mukha, nakakalimutan. Ang gusto ko pong ipauwi sa inyo, ay ang aking puso. Dahil kahit kailan, hindi po yun nagbabago. Pwede ko po ba ipauwi yun sa inyo ngayon? Pwede ko po ba kayo mawilan? Dahil ang laman po ng awiting ito po ang gusto kong umalingaw-ngaw pag uwiin niyo mamaya. Para sa inyo po ito. Kamala kasi yun.
inyo at para sa Panginoon. Kaya, Manila! God first! So yun nga ang kanilang mga pangako, mga quiz, mga gayas para sa mga batang Manilenyo. Well, ito mga quiz, mga gayas, may kakaunti lang po akong sasabihin sa inyo. Sana po ay makinig kayo mga quiz, ha? Gaano nga ba ka-importante si Ma'am Chi na mananalo kasama ni Yormesco Moreno? Ganito kasi yun mga quiz, mga gayas. Kung sakaling, hindi pala rin si Ma'am Chi, kung sakaling lang, ganito yung mangyayari sa mga programa ni Yorme Isko Moreno na nais niyang gawin sa City of Manila kasi alam naman po natin na marami na pong binago ang kasalukuyang council, City Council ng Manila na kailangang ibalik na naman sa dati. So, kung hindi mananalo si Ma'am Chi, kung yung iba ang mananalo, kasi automatic po kasi yung BC Mayor magiging presiding dyan sa City Council. Okay? Sila po nag-aproba ng mga programang gustong gagawin ng isang mayor. Okay? Eh kung hindi mananalo si Ma'am Chi, malamang sa malamang ng lahat ng gusto ni Yormesco Moreno ay talagang hahadlangan nila ito. Kaya kailangan pong manalo ang Yorme's Choice, lahat po talaga. Dahil pag hindi mananalo ang mga iyan, alam nyo na po, hindi lahat po ng mga gusto ni Yormesco Moreno na agad maaprubahan o baka nga hindi maaprubahan dahil nga marami pong tututol po dito. Kasi alam naman po natin na lahat ng mga programa ni Yormesco Moreno ay para sa taong bayan lang naman, para sa mga batang Manilenyo at dihin siya gumagawa ng programa para sa pang-sarili lamang. Kaya dyan po ang kupo talaga na kailangan po mananalo si Ma'am Chi, lahat ng mga city councilors ni Yormesco Moreno. Kaya nga po nanawagan si Yormesco Moreno na votes straight po tayo para sa kagandahan, kaayusan muli ng City of Manila. So sana po ay hindi po tayo magpalinlang sa mga ayuda, sa mga pira ng mga kalaban dahil alam naman po natin, di ba, pansin nyo na, ramdam nyo na ngayon lang po yan sila lumalabas. Okay? Sa panahon po na kailangan nyo sila, wala po ang mga iyan. Klarong-klaro naman po, real talk po tayo, wala po ang mga iyan. Ngayon lang po yan sila nagpapasikat, lumalabas dyan sa kalye kasi nga eleksyon. Ha? Eleksyon. Kaya never po tayong magpadala, magpasuhol. Oo, okay yan. Tanggapin nyo yung mga ayuda niyan kasi blessings din yan. Pero ilagay natin sa ating puso at isipan kung sino yung karapat-dapat, yung may nagawa na sa City of Manila, yung may malaking tulong na iambag sa ating buhay. Walang iba kundi si Yormesco Moreno. Kaya po nanawagan si Yormesco Moreno, please lang po na vote straight po tayo para sa Forfeiter of Maynila. Ayan. Alam mo po natin, magaling po yan si Ma'am Chi. At kitang-kita naman sa kanyang gesture, pagsasalamuha sa mga tao ay talagang mahal niya po ang mga lulat tulo natin. Kasi hindi naman po pipili si Yormesco Moreno na yung bang, well, dati medyo nagkamali po siya sa kanyang pinili. Pero ngayon, sinisigurado na ni Yormesco Moreno na yung pipiliin niya ay mas lalong makakatulong sa City of Manila. Walang iba yun kundi si Ma'am Chi Atienza. Okay? Ang galing palang kumanta ni Ma'am Chi. Ayan, mabuhay ka Ma'am Chi. Asahan mo po yung lahat ng suporta ng mga Iskonians, Yorme's Choice na mga followers, supporters ay makakahakot ka ng boto dito
at ihatid ka dyan sa pwesto kung saan mo gusto. Ayan. At dahil mabot ka sa dulo ng ating video, may karapatan ka pong mag-like, shares, and subscribe at mag-komento ng iyong mga opinion at reaksyon sa comment section. Mega love shoutout po sa ating lahat. Ayan, please follow, like, and shares kay Ma'am Elsie din kasi malapit na po siya sa watch hour at may mega love shoutout po sa inyo lahat at asahan nyo po, last day of the month ay isa-isahin ko kayong pasasalamatan at i-shoutout. So for now, I'm God Manila. God first. God bless all. Peace. Bye-bye.